Marco Evangelista, Apologetica, dito sa Vegas 846, ang radyo ng simbahan. Ave Maria! Radyo Plena! Isang mapagpalang araw po ng linggo mga kapanalig. Ngayon ay Good Shepherd Sunday. Samahan po ninyo kami sa mga sandali ng pag-aaral sa mga taga-kabila di ba? Kasi binabatikos nila to, lalo na si Jacob Renteville, di ba? Paborito kang tawagin nun, akla. Sabi kong ganon, akla daw si Sanrio. Pero pag pinag-aralan mo, mas akla siya. Iba ang buhay niya, no? Kasi lahat naman na nagkakamali, pwede magbago, di po ba? So, ang case ni Brother Jess, ako laging Jess ang tawag ko sa kanya, hindi ko siya tinatawag na Sanrio. Dahil hindi ko alam kung Sanrio yung laruan yun, o Sanrio yung gusto niya ba maging santo, di ba? So, kasama natin yung city lang si Brother Glenn, and of course, ang isa sa pinakamagandang nakita kong bisita natin dito, si Sister Ana, paano i-pronounce? Veritas, at proud ako na ito na kinikilala ng simbahang Katolika. Yun lang po, Tito Marco. Amen. So, salamat sa iyo, Brother Jess, or alias Sanrio. So, mga kapanalig, ang reason kung bakit sila nandito, sa totoo lang, to visit the program. No? Salamat sa inyo. At sila rin naman talaga interesadong maging mga defender of our Catholic faith. Etong si Brother Tunying Anthony Flores, talagang ano na to, nakikita ko na sa social. Maligayang pakikinig po yung ating mga kaibigan sa Roma, Italia. Pakikinig at masayang pakikinig po sa ating lahat. Good Shepherd Sunday. Okay. So, ituloy po natin yung ating pagtatalakayan sa ating palatuntunan last Sunday kung saan ay tinanong natin bakit tumatalikod sa pagiging Katoliko yung ibang mga kapanalig natin. At sa tanong na ito, meron po tayong nakita sa ating pag-research, no? Alam nyo, tayo importanteng nagre-research. Pag hindi ka nag-base sa mga research, no? Ikaw na pinakakawawang tao sa mundo. Kasi ibig sabihin nun, stagnant ka sa present. Parang ano lang yan pag nag-aral ka, kailangan mo ng kasaysayan or history. Kasi pag hindi ka dumipende sa history, hindi ka tumingin sa nakaraan, hindi mo mahaharap yung kasalukuyan. Maraming problema sa ibang kaibayo natin. Unyango naman yun Si yung JC ba yun? JC? JC? CJ. Yung CJ. Yan, di ba? So, yun. Ngayon, bukod dyan, meron akong libro. Baka hindi nyo pa na-encounter ito. Itong librong ito, the title is Truth Encounter, Catholicism and Holy Scripture. Nung nakaraang Lunes, nag-lecture ako sa Don Bosco, Makati, no? Ano ang relation nitong librong ito? Kasi ang author ng librong ito ay dating director ng Don Bosco, Makati. At pagka mahina ka at binasa mo itong librong ito, baka magkaroon to ng cause na tumalikod ka din. Kung mahina ka, kung wala kang alam. Just imagine ang author bigating pare. Hindi pipitsugin kasi nag-aral pa sa Roma. Pero pag binasa ang librong ito, tatayo lahat ng balahibong meron ka At sasabihin mo na, ganun pala ang problema sa Catholic faith. So, ito po, kaya ko dinala, referensya, makikita natin na hindi lamang mga ordinaryong Katoliko ang humihiwalay, tumatalikod sa simbahan. Sa Iglesia ni Cristo, meron silang binibidang pari doon, si Father Dison, na nag-aral din sa Italia. Meron siyang licentiate. Tapos tumalikod, naging Iglesia ni Cristo. So, ibig sabihin, hindi batayan na ang mahinang Katoliko o ordinaryong Katoliko lang ang pwedeng tumalikod. Kasi katulad nitong referensya kong ito, pari ito tumalikod. No? Napunta sa ibang sekta, pagkadating sa ibang sekta, umatake ng umatake. So, sa ating research, ano yung 10 dahilan daw kung bakit ang mga Katoliko ay tumatalikod? Okay, babanggitin ko, mabilisan lang. Sa 10 reason, number 1, ang sabi niya, work-based salvation. Binase nila sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, sapagkat ang Roman Catholic Church, no, tayo daw ay nagja-justify ng faith natin plus, may plus, the sacrament. Ibig sabihin, pag walang sacrament, hindi mo tinanggap ang sacrament, yung salvation daw hindi mo makakamit. So, pagka mahina ka at binanatan ka ng isang, kasi si Maria daw ay hindi naman talaga immaculate.
Yun ang ating dogma. At hindi ito teaching o doctrine, ha? Dogma. So ano ang dogma ng Catholic Church kay Mama Mary? Walang bahid kasalanan. Pero pag binuklat ang Bible, makikita natin sa Bible, nasa na yung Bible ko? Oh, ito pala, sige, waka mo lang. Ano sabi sa Bible? Sa Romans chapter 5 verse 12 at saka Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Tapos magkiklaim ang Catholic Church, hindi, si Maria ay walang bahid kasalanan. Teka lang, nasa Bible walang matuwid, wala kahit isa. So tayo, pagka napakinggan natin at nabasa yon, may punto. Kasi sasabihin sa atin, ano ba basis ninyo? Turo ng simbahan. Ibibase pa, pagbabanggain pa yung Catechism of the Catholic Church, tsaka yung Bible. Sino ang susundin mo dyan? Yung Bible o yung Catechism? Mga hilang Katoliko, Bible. Bakit? Kasi gawa ng mga apostol yan. Diba? Guided by the Holy Spirit. So maraming pagkakataon na dahil sa kakulangan ng isang Katoliko, naaakay siya at napupunta siya ng ibang sekta. Pero Brother Marco, paano yung mga pare? Huwag mo sabihin sa akin mahina yan sa Catechism of the Catholic Church. Sila tumalikod. So yan po ang ating pag-aaralan at hihimayin sa pagbabalik ng ating palatuntunan. Ang tagapagtanggol sa pananampalatayang Katoliko. Makita ko sa aking Facebook yung aking mga kabisita dito. Ayan. Kasi ito aking Facebook live. Ayan po si Brother Anthony Flores. Yan po si Acer Bautista. Then nasa likod niya ang magandang binibini si Sister Ana Bato-Bato. Then si Brother Romel Ruiz andun sa dulo. At si Brother Ruel Balala yung naka-brown. Si Brother Jess Ibalyar, ayan. At saka si Brother Glenn Diaz. Ayan, Glenn Diaz. Alam mo ang Glenn Diaz, ang Diaz ay mga kamag-anak ko from Ilocos Norte. Ayan. Kaya malamang kamag-anak kita. Pinag-aralan natin yan. So, Brother Tito Cruz, shout out sa iyo ha. Magalagayang pakikinig. Puno po kami ngayon dito, mga bumisita sila sa ating program. Maya-maya po, sa ating discussion, ay mapapakinggan din natin yung kanilang mga tinig, yung kanilang mga pananaw. Of course, itong katabi ko, si Brother Albert Gales from Diocese of Imus. Brother Marlon Galvez, shout out po sa iyo. Shout out po kay Brother Levi Lahera. Sabi niya kasama mo daw siya. Yes. Ave Maria! Gotcha plena! Okay. So tuloy ko lang po yung aking dinidiscuss mga kapanalig. Bakit tumatalikod sa pagiging Katoliko? Yung iba nating kapanalig kasama natin dati, ngayon ay naroon na. Yun nga, binanggit natin and images contrary doon sa Exodus chapter 20 verse 5 na sinabi ng Diyos, huwag kang gagawa ng mga larawan o anumang imahe. Sasabihin ng Katoliko, hindi totoo yan. Hindi namin sinasamba yan, pero hinahalikan, pinupunasan, pinuprosesyon, etc. etc. So kapag sabi natin noon pagbabagong anyo, pero hindi totoo yun. Hindi nagbabagong anyo, kundi yung tinapay ay mismong katawan ng Panginoon. So ito daw, we don't need to crucify Jesus. Kasi ang tawag natin ay Holy Sacrifice of the Mass. Contrary sa Hebreo chapter 7 verse 27 na si Jesus ay minsan lamang nagsakripisyo. Pero tayo tinatawag natin na misa Sacrifices of the Mass o Sacrifice of the Mass. Number 9, ng pagtalikod, why? Nalulungkot po na sa totoo lang, baseless yung kanilang paniniwala na mali yung 10 tinukoy natin. Wala lang tayong enough time para kasi tayo bilang Katoliko, pag bininyagan ka, nakikibahagi ka hari at pagkapropeta ni Jesus. Kaya pag sinabi mong ang pari ay yung pari lang, halimbawa dito si Father Anton Pascual, no! Lahat tayong baptized Catholic, parte ng pagiging pari ni Kristo. Sila yung ordained para mag-perform ng sakramento na in-institute ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya itong mga atake nito, ito'y atake po ng mga ob-ob. At pag pinaniwalaan ng mga ob-ob, ang magiging bunga po ay TANGA. Angat. Di ba? So nakalulungkot. Now, para ho magkaroon tayo ng isang maliwanag na pagtatalakayan ngayong hapon,
kukuha po tayo ng isang referensya sa Biblia in relation po dito sa sa pagtalikod ng mga kapatid kapanak sa akin ng isang pastor na kaibigan. Pakibasa po. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Lord, Lord, ay makakapasok sa kaharian ng langit. Yung mga taong sumusunod lang sa kalooban ng Ama ko sa langit ang makakapasok doon. Sa Judgment Day, maraming magsasabi sa akin, Lord, Lord, di po ba nagpipreach kami ng mensahe mo? Nagpalayas ng mga demonyo? At gumawa ng mga miracles sa pangalan mo? Pero sasabihin ko sa kanila, di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, ang sasama ninyo. Ayan. So dito sa binasa mo ito, Brother Albert, very clear yung paglalarawan ng ating Panginoong Jesucristo. Pagdating ng araw, hindi lahat ng tumatawag sa Kanya, Lord, Lord, Panginoon, Panginoon, papasok sa kaharian ng langit. Ngayon, theologically speaking, pag pinag-aralan po itong bahaging ito ng Bible sa Matthew 7:21 to 23, meron po talagang itinuturo sa atin dito kung papaano tayong papasok sa kaharian ng langit. Hindi po magiging garantiya na tayo ay nag-preach, nagpahayag ng mabuting balita. Hindi po garantiya na tayo ay nagpalayas ng demonyo. Hindi po garantiya na gumawa tayo ng mga miracles o kababalagan in Jesus' name. Kasi pagdating ng araw, sabi ng verse 23, sasabihin ko sa kanila, di ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, ang sasama ninyo. Lumayo kayo sa akin, kayong mga mapagawa ng masama. So, ano ang punto dito? Paano kang hindi nakilala ng Panginoon gumawa ka ng miracle in His name? In Jesus' name. Nag-cast out ka ng devil. In Jesus' name. Nagpahayag ka ng mabuting balita. Gospel. And then at the end, sasabihin niya, hindi kita kilala, lumayo ka sa akin. Paano yun? Kasi nga po, nandito mismo yung sagot. Di ba, Brother Tunying? Yes po. Ano ang ating maibabahagi sa Matthew 7:21 to 23? Ano ang paraan para makapasok tayo sa kaharian ng langit? Pakipaliwanag mo yan mula sa St. Peter Men's Society. Tindigan mo ang St. Peter Men's Society. Brother, pasok. Ayan, isang mapagpalang hapon po ulit sa lahat. Kasi ang sabi kasi dito sa Matthew chapter 7 verse 21 hanggang 23 ay malinaw naman doon na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay makakapasok sa kaharian ng langit, or hindi lahat ng mga tao na nagpipreach or nagpapagaling. Kasi maraming mga tao talaga, mga kahit na saang sekta, ang sabi nila ay nakakapagpapagaling sila. Ang dami nila niyan. Nagpapakita sa social media, talagang pinakikita nila na meron talaga silang pinagagaling na mga hindi ko alam kung totoo yung pagpapagaling nila sa social media, sa harap ng social media, no. Pero ang pinpoint nito, ang point nito is andun pa rin dun sa pagsunod sa kalooban ng Ama. Nandun pa rin sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ngayon, ang isa sa magiging follow-up question natin yan, ano ba ang mga kalooban ng Diyos? Unang-una sa lahat, paano nga naman natin mapapaliliwanag o paano natin maipalilinaw kung ano yung kalooban ng Ama, dahil yun nakabase doon sa Biblia na to, yung kabuuan ng kalooban ng Diyos. Marami. Kaya kung tutuusin, So in particular, Brother Tunying, Yes po. ano ang kalooban ng Diyos, sapagkat sinabi mo na nga mismo, iba-iba, ibig sabihin ng marami, iba-iba. Kung ano talaga yung gusto ng Diyos. At ako sure. So basahin natin sa Gospel of St. Luke. Yung pakinggan. Okay. Sabi ng Matthew 7:21, hindi ka makakapasok sa kaharian ng langit kung hindi mo susundin ang kalooban ng Ama. Ano ang kalooban ng Ama? Maliwanag, i-declare doon sa pagbabautismo sa Kanya, rather doon sa transfiguration. Ano yung transfiguration? Yung pagbabagong anyo ni Jesus. Katabi si Elias, katabi si Moises. Anong sabi ng tinig sa langit? Ito ang aking anak, ang aking hinirang. Siya ang inyong pakinggan. Ano ang kalooban ng Ama? Pakinggan mo si Jesus. Ano ang kalooban ng Ama? Ang salita ni Jesus.
Ang tanong, nag-preach ka, nakinig ka ba talaga sa salita ni Jesus? Questionable. Bakit? Kasi nag-preach ka, gamit mo ibang simbahan, hindi yung simbahang tinayo ni Jesus sa Matthew chapter 16. Itatayo ko ang aking iglesia. Hindi yan, natalikod yan. Magpaparehistro ako sa Security and Exchange Commission. May bago akong fellowship, may bago akong church. Oh, edi matigas ang mukha mo. Bakit? Sabi ni Jesus itatayo ko ang aking iglesia. Sabay kumalas ka. Hindi, I have my own church. I found the true church. Hindi ka nakinig sa salita ni Jesus. Ano sabi ng Ama? Ang kalooban ng Ama. Siya ang inyong pakinggan. Number 2. Eto, marami tayong magkakandahetot-hetot dito. Ano ang sabi ng John chapter 19 verse 26 to 27? Babalikan natin yan, Brother Albert, sa ating pagbabalik. Yan, nakita niyo yung point? Ang sabi ng Ama, sundin niyo ang kalooban, sundin niyo ang tinig Sundin niyo yung hinirang Nagtayo ng simbahan, pumalas ka may sarili kang simbahan. Di doon pa lang, hindi ka na nakinig sa salita. Siya ang inyong pakinggan. Paano mo sasabihin pinakinggan mo, nagtayo ka nga ng sarili mong simbahan Di ba? May karuntong pa yan. Parang sa Australia. Mamaya di-discuss natin yan. Shout out, Sister Miriam Chan. Ed Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga kapanalig, Philippine Standard Time, 30 sandali makalipas ang ikadalawa ng hapon. Kayo'y nakikinig sa programang Apologetica. Ave Maria! Radyo Plena! Isang mapagpalang araw po, nasa ikalawang bahagi na tayo ng ating programang Apologetica. Si Brother Jojo Caparas. Ikaw ngayon ang partner ko. Jesus Maria Jose, Santissima Trinidad. At salamat po sa ating mahal na Pangulo, si Father Anton Pascual, ang ating Vice President for Operations, si Father Roy Villaya. Alam nyo, hindi lang po tayo palataya na pumunta po sa ating simbahang Panginoon para po sa marami ang pang-ahepe ng Barangay Taguig City. Thank you, Kapitana Evelyn, sa support ng Philippine National Police diyan po sa Caloocan. Brother Arnel Borromeo at pamilya, si Brother Carlo Castillo, Catholic Faith. Now, balik na po 7:21 and 23 at doon po ay makikita natin ang isang sikreto. Ano ang sikreto? Makakapasok ka sa karya ng langit kung susundin mo ang kalooban ng Ama. At tinanong natin, ano ang kalooban ng Ama? Ang Biblia po ang sumagot. Napakalinaw po dun sa Transfiguration. Jesus, Matthew 16:18, I will build my church. Tumayo ka ng iba mong simbahan. Sa Pilipinas, may Felix Manalo, may Apollo Kibuloy, may Eliseo Soriano, merong Villanueva, Eddie Villanueva, o kung sino-sino pa. Huwag na nating tukuyin. Sa nanay niya, Nanay, ayan po ang anak ninyo. At sinabi niya sa disciple, siya ang nanay mo. Simula nun, tinuring na siya na disciple na member ng family niya. Simula noon, yung disciple na si Juan, tinuring ng nanay niya, yung nanay ni Jesus, si Maria. Sa pananampalatayang umiiral sa buong mundo, iba't ibang mga sekta, iba't ibang simbahan, sino ang tumatanggap dito po sa testamentong ito ni Jesus? Kaya ako ginamit yung term na testamento kasi nandun na siya sa krus, mamamatay na Ano ang testamento niya? Yan ang aking ina, tanggapin niyo yan. Tinanggap ba nila ang mahal na inang Maria? Si Larry Malyari, si brother tatang ko, nung buhay pa, lumaki at tumandang iglesia ni Cristo yun, na-convert ng Catholic, sabi niya, noon ang tawag ko kay Maria, Maria lang, as in plain Maria. Ano pangalan ng nanay mo, Brother Albert? Cecilia. Cecilia, halimbawa dumating ako sa bahay mo, nakita ko nanay mo nakaupo sa tumba-tumba. Pagpasok ko, Cecilia, kumusta ka? Kabastusan ba yun o paghalang? Masasampal tayo. Di ba? Sasampal tayo doon kasi isipin mo, nanay mo ng kaibigan mo, tinawag mo in her name. Cecilia. Di ba? Out of respect. Pero tayo, ano ang tawag natin sa nanay ni Jesus? Mama Mary. Bakit? Kasi kung magkaibigan tayo, pag ginalang mo ang nanay ko, ginagalang mo ako. Pag binastos mo ang nanay ko, babalatan kita ng buhay. Kasi nanay ko yan
Ang Panginoong Yesus, ibinigay na nga yung nanay niya sa atin. Kaya nga ang tawag yan sa John chapter 19 ay turnover ceremony. Walang ibang kapatid si Jesus, kaya ibinigay niya kay Juan to take care. The way na tinatawag ng kaibigan natin So, tayo, bakit yung nanay ni Jesus, kung tinuturing natin siyang kaibigan at Panginoon, hindi natin matawag na Mama Mary, nanay, Inang Maria, di ba? Nako, ayaw ni Jose Protasio Corilla yan, yung kaibigan ko, na nagdiriwang ngayon ng kanyang anak na si Bits. Mga deboto sila ng ating mahal na Inang Maria. Dagdagan pa natin, siya ang inyong pakinggan. Ano ang salita ni Jesus? Basahin natin, Matthew 26:26. Ano sabi, brother? Habang kumakain sila, kumuha si Jesus ng tinapay at nagpasalamat at kanin. Sinabi niya, ito ang katawan ko. Tapos kinuha niya ang baso ng alak, nagpasalamat sa Diyos at binigay ito sa kanila. Kayong lahat, inumin niyo ito. Sabi niya, ito ang dugo ko. Instituted the sacrament of Eucharist. Yun. Ang sabi ng Ama, siya ni Jesus simbolo lang yan. Di matigas ang ulo mo. Paano ka papasok sa langit? Kahit magtakta ka ng Bible buong buhay mo, mangaral ka, gumawa ka ng kapangyarihan in Jesus' name, which is pwedeng sinabi ni Mama Mary yan doon sa wedding at Cana. John chapter 2, di ba? Wala na silang tubig, wala na silang alak, rather, kumuha ng tubig. Ano sabi ng mahal na ina? Katulad ng sinabi ng tinig sa langit, gawin ninyo anuman ang sabihin niya sa inyo. Anong ibig sabihin? Makinig ka kay Jesus. Ayaw. Okay. Anong gusto mo? Tanong ni Jesus. Sorry. Medyo nalito si Brother John Albert. Ayan. John Chapter 20, verse 21 to 23. Okay. Ito po. Sumain nyo ang katotohanan, Pagkasabi nito, ang kapayapaan. pinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at tagiliran niya. Si Jesus ang nag-institute Marunong ka pa sa salita ni Jesus. Nagbigay ng authority si Jesus. Sinaraduhan, sinelyuhan. Ano yung sarado? Ano yung selyo? Espiritu Santo. Hiningahan sila at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Tapos ngayon ayaw mo ng kumpisal. I-insist mo hindi pwede. Bawal magkumpisal ang kapwa-tao sa kapwa-tao. Totoo ba yun? Sabi ni Santiago 5:16, ipagtapat ninyo sa inyong kapwa ang inyong mga kasalanan. Di may turo pala Bible, magsabi ka ng kasalanan sa iyong kapwa. Sinong kapwa? Kay John Albert Gales? No. Bakit? He is not authorized. Pag may sunog, tawag kang bumbero. Pag may away, tawag kang pulis. Pag may sakit, tawag kang doktor. Pag may kasalanan, tumawag ka sa hinirang ng Diyos. Hebrews chapter 5. Sino yan? Ang bawat saserdote, hinirang ng Diyos para maghandog para sa mga kasalanan. Meron certain person na binigyan ng authority para gawin yung partikular na tungkulin na yan. At sino yan? Ang patawarin niyo sa kanilang mga kasalanan, pinatawad, ang hindi niyo patawarin, hindi pinatawad, ang mga pari na inordinahan mula sa panahon ng mga apostol. Babalik po tayo. 14:15. Tapos 15:10. Plus 15. pagkilala ang iba't ibang lokasyon sa buhay. Tibay dito ang kahalagan 14. Papasukin natin? Ngayon? 15. Agriculture ang panghihimok sa mas marami pang investors. Shout out po sa mga kapanalig natin. Nagluloko yung ating network. Secretary Francis Kaya medyo sa kanyang yung ibang mga nakikinig sa atin ay Brother Marco Carion, shout out. Brother Jesse Katap. sa tulong ng Oo, kahapon nasa birthday ako ng aking dalawang apo. Happy birthday kay JM tsaka kay JB o pagdami ng mga consumer na Valdez. makakapag- Ayan. sa mga local agricultural products. Sa tulong din ng pagpaparami ng investors ay inaasahan ng kagawaran sa higit na maabot ang food security o pagkakaroon ng Pilipinas Shout out Brother Kuya Raymond Mabot. Kayo'y nakikinig sa programa. Mga dahilan kung bakit tumatalikod ang ilang Katoliko, kaanib natin sa Santa Iglesia. At sinight po natin ang isang napakagandang aral sa Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Hindi lahat ng nangangaral, hindi lahat ng gumagawa ng mga himala sa pangalan ni Jesus papasok sa karya ng langit. Hindi sinabi ni Jesus, patawarin sa kanilang mga kasalanan, pinatawad na, hindi patawan, hindi patatawarin. Anak, yan ang iyong ina. Ayaw nila takampo ni Satanas sa nanay ni Jesus. Kaya pag may kilala kayong nagbabasa ng Bible,
no? Hindi ho garantyang nagbabasa ng Bible ay kay Jesus. Hindi yan papasok sa langit unless sumunod sa kalooban ng ating Ama. Ang kalooban ng Ama, uulitin natin, ay ang salita ni Jesus. Ano ang ebidensya na salita ni Jesus ang kalooban ng Ama? Basahin natin, Brother Tunying, sa John chapter 14 verse 15. Ano sabi? Nyo magpakailanman. Sige, tuloy mo. Siya ang banal na espiritu, pero kilala nyo siya at Sa verse 17, pero ano ang sabi ng verse 15 ng Jesus? Yun po ay utos. Anong sabi niya? Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ginagawa niyo ba? Hindi niyo ginagawa eh. Hindi ho yun. Tunying, John chapter 15 verse 10. Ano sabi dyan? kung sinusunod ninyo ang aking mga utos, mananatili ang pag-ibig ko sa inyo. Katulad ko, sinusunod ko ang utos ng aking Ama, kaya nananatili ang kanyang pag-ibig. Si Brother Albert, kilala kita kung yung kasangarian ng langit. Paano kang iibigin ng Ama? Sundin mo yung utos, yung salita ng anak niya. Sapagkat pag ginawa mo yan, mahal mo ang anak, mahal mo ang Ama. Ng mga tao sa disobedience. Mga nagpapagaling, nagpapalayas ng mga demonyo, nandiyan dyan eh. Pero, kuidaw ka, hindi papasok sa kaharian ng langit. O, bigyan natin ating Panginoong Jesus sa kanyang mga utos. Pinag-uutos, malamang at sa malamang hindi naman yan, hindi naman nila sasabihin sa atin yan or hindi naman ipagagawa sa atin yan ng ikasasama natin. Gagawin natin, susundin natin ang kanyang mga utos, ang lahat ng kanyang Pwedeng i-share dito sa ating naging discussion. Well, sa akin, O, sa'yo yun. Tapos, ayon sa katuruan ng simbahan, yun. kapag mahalin mo ang bugtong na anak dahil yan ay mula sa Ama at sila ay iisa. Kung mahal mo ang Ama, dapat magpasakop ka sa iglesyang itinatag ni Kristo nang sa gayon ay matanggap mo ang tunay na kaligtasan dahil ang tunay na kaligtasan ay matatanggap mo lang Angkin ni Father Edwin Belay at ni Father Aldrin Domingo ng Diocese of Cabanatuan. At kahapon nga pala, nandyan ako sa La Laguna, Cavite rather. Nag-attend ako ng 7th birthday ni JB at 5th birthday ni JM Villar Valdez. Shout out po ay darating sa Marian Missionaries of the Holy Cross, yung mga pari natin na nagbuo ng mga teachers, mga lecturers sa Mindanao at sa Luzon. Bibigyan po natin ng Mariology lecture sa Sabado, dyan naman po sa Diocese of Antipolo. Kasi yung iba, hindi ko na naisulat. Napakadami ng ating mga activity. Salamat po sa Diyos sa paggamit sa atin para magpatuloy po tayo na naglilingkod, hindi lamang sa ating himpilan. Tulad ng sinabi ko, iba't ibang dioceses ay pupuntahan po natin para magpatuloy po ang ating pagtatanggol sa ating pananampalatayang lecturer. No? So, salamat po sa Diyos at salamat sa inyong lahat. Kasama po natin sa ating technical side si Engineer Marlon San Diego at si Brother Jerby, dalawang magagandang lalaki. Tatlong magagandang lalaki nasa technical natin Kulang ang binigay ni Brother Romar So, yan. Sinunod ang programa ng Liwanag sa Dilim ni Father Bob